Purihin ang Diyos sa lahat ng panahon. Sambahin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Jesus is triumphant. Magandang araw po sa lahat. Kumusta na po ang ating mga kalagayan? Sa kabila ng pagtaas ng bilihin, sa kabila ng pagtaas na rin ng ating timbang dahil quarantine o kaya mga work from home, at kayo na rin sa pagtaas ng mga cases sa pandemyang ito, dalangin ko po na ganun din yung pagtaas natin or higit-higit pa sa ating mga pagtitiwala at pananampalataya sa buhay na Diyos. Ngayong araw, dahil na rin sa pag-alala natin or ng marami sa tinatawag na Holy Week, pero sa mga Christians dapat every day is a holy day. Okay? Hindi lang basta isang linggo, kundi isang buong sanctification days. Pero mabuti na rin yung inaalala natin yung mga ganitong mga pagkakataon, pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng pagmumuni-muni, pagninilay-nilay, at nakakatulong na rin ito sa ating espiritualidad. Last week, we studied about the death of Christ and focus more on the love of Christ and the love of God to us. Siyempre, death cannot contain Jesus Christ. Kaya ako ay ganado ngayon dahil Christ did not remain dead. He is risen. He is alive. Sa kabila ng kaguluhan sa mundo, naniniwala pa rin ako na tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. At ito na rin yung ating title at ang ating subtitle, The Living Hope, to be taken in 1 Peter chapter 1, verse 3. Tayo po muna manalangin at dumulog sa Panginoon. Ama naming dakila, salamat Panginoon sa pag-asa na binibigay niyo po sa amin sa bawat yugto ng aming buhay. Yung pagkamatay niyo po at muling pagkabuhay, Panginoon, ito po yung talagang nagbibigay sa amin ng pag-asa. At sa amin po patuloy na pag-aaral, panalangin po namin, Ama, pangunahan niyo po kami. I continue to submit before you, O Father. Use me only as your footstool. Use me, your servant, O Father, para kayo mabigyan ng gloria. Kayo patuloy na maitaas, kayo patuloy na mabigyan ng kapurihan, Ama. Pagpalain niyo po ang mensahe at kayo pa rin ang mabigyan ng pinakamataas na parangal. Ito po ang aming samot dalangin sa nabuhay naming tagapagligtas, Panginoong Hesus. Amen. Ang ating main idea for this particular study is the living hope through the resurrection of Jesus Christ. Sa pagkadismaya ng marami dahil sa tinatawag nating new normal, maaaring kawalan na rin ng pag-asa ng iba. Pero ito po yung sasabihin ko sa inyo. Tayo ay huwag dapat matinag dahil buhay ang Diyos. Ang Pasko ng pagkabuhay ay isang patunay na may pag-asa sa buhay na ito. Ang pagbangon ng Panginoong Hesus sa kamatayan ay patunay na tagumpay. Ang ating pong text ay kukuhanin sa 1 Peter chapter 1 verse 3. At ang sabi dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His abundant mercy, He has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. At himay-himayin natin itong verse na ito sa tatlong bagay. Una, titingnan natin yung ating source of hope. Kasi yung ating subtitle, yung The Living Hope. So, saan ba talaga nagmumula yung ating pag-asa? Pangalawa, titingnan natin yung tinatawag nating the cause of hope. Sino ba yung dahilan ng ating pag-asa? At ito bang pag-asa na ito ay nawawala? Kaya tutunghayan natin yung third point. Ito yung tinatawag nating assured hope. Kung nakapanood na kayo ng pelikula ng Pinoy, may pangalan siya, Ska para madaling matandaan. Ayan, SCA, Ska. Okay? So, unang outline natin. Outline number 1. Ang sabi dito, the source of hope.
source of hope. Base dito sa ating text, ang sabi diyan, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Makikita natin dito yung word na blessed. Maganda yung pagkakasimula ni Peter as he started the body of his letter in praising God. The word blessed here talks about praise. Hindi ito yung katulad na blessed na ginamit ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5, yung sinasabi, blessed are the poor in the spirit, yung mga ganon. Hindi yon. Itong tinatawag na blessed, sa New Testament, halos ito'y ginagamit lamang patungo sa Diyos. Itong blessed na ito is, ibig sabihin, this is worthy of praise. Marapat lapang na atin siyang purihin. Okay? Itong blessed din ito yung pinagkuhanan din ng tinatawag nating word sa English word na eulogy. Yung eulogize. Eulogize God. Kaya, ibig lang sabihin nun, purihin natin ang Panginoon. Nakakatuwa rin kasi makikita natin nung ginamit ni Peter itong umpisa sa body ng kanyang text, yung blessed, makikita rin natin ito na ginamit din ni Paul sa kanyang mga sulat. Tingnan nyo sa Ephesians chapter 1 verse 3, 1-3 din, tapos sa 2 Corinthians 1-3 din. So, God the Father, He is really worthy of our praise. He is worthy of praise. We often hear of parents praising their children, but we do not often hear of a child honoring or praising his parents. Madalas nating naririnig yung mga magulang, uy, alam mo, itong anak ko na ito, mabait ito. Uy, alam mo, yung anak ko, magaling kumanta. Lagi nilang pinupuri yung anak nila. Pero seldom na marinig natin sang gagaling sa nanay o sa anak, pinupuri yung nanay, pinupuri yung tatay. Pero sana bilang Kristiyano at bilang anak ng Diyos, iba tayo sa kanila. When we should have our praise doon sa ating Heavenly Father. Because our Heavenly Father deserves our praise. As Christian, we do not simply absorb the benefits of Christianity. Hindi lang dapat tayo kuha ng kuha kung ano yung napapala natin bilang isang Christian. Kailangan natuto tayong magbalik sa pamamagitan ng pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. We need to appreciate our Heavenly Father by speaking well, by proclaiming His goodness to others as well. Pinupuri natin ang Panginoon. Pinasasalamatan natin siya. If we can fully understand what our Heavenly Father has done for us, our lives would explode with glory to God. Kung nalalaman lang natin kung gaano kabuti at yung mga pagpapalang natatanggap natin kahit sa kaliit-liitang mga bagay binibigyan tayo ng Panginoon, siguro lubos-lubos yung ating pasasalamat. Lubos-lubos yung ating pagpupuri sa Kanya. Sa ating patuloy na paglakad bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, tignan po natin yung mga pagpapalang ito. Maaaring hindi natin napapansin, pero ito yung mga bagay na dapat natin pinagpapasalamat sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating text, ang sabi dito, who is the source of hope, according to His abundant mercy, has begotten us again. Makikita natin dito yung word na tinasabi nating according. Pag sinabi nating according, this is corresponding to. Ibig sabihin ito is fitting to, in harmony with God's standard. At ang sabi dito, yung abundant mercy. Itong abundant mercy, pag tinignan natin yung word na abundant, this is really God's mercy increases geometrically with our need. Ibig lang sabihin, kung kailangan mo yung awa ng isang awa, bibigyan ka ng 10 awa ng Diyos. Kung kailangan mo 100, baka bigyan ka ng 1,000. Ganun ka laki at kayaman yung awa ng Diyos sa kanyang mga mahal, sa kanyang mga anak. Abundant mercy reveals one of God's attributes. A merciful God. Ibig lang sabihin sa ibang translation, pag tinignan mo, rich in mercy. Makikita natin that God, the Father, is really the source of mercy.
May tatanong mo siguro, ano ba pinagkaiba ng mercy and grace? Actually, mercy is the grace in action. Ito yung solusyon ng Diyos para sa ating hopeless condition. God's action towards us while we are in hopeless condition. Ito yung mercy of God, which is rich. Pinatunayan din yan doon sa Ephesians chapter 2, verse 4. Nung pagkatapos ma-describe yung pagkatao natin, that we are dead to sin, kinounter ito, kasi yung sinasabi ko nga, pag sinasabi natin yung but na salita, ibig sabihin, no, this is to contrast the previous word. Ginamit dito sa Ephesians chapter 2, verse 4, but God, who is rich in mercy because of His great love which He loves us. Ibig lang sabihin, we are dead to sin. Pero sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, dahil siya ay mayaman sa awa, tayo ay nagkaroon din ng kaligtasan. Initiative yan ng Diyos. At wala talaga tayong maipagmamalaki. Kung titignan natin ang ating buhay, wala talaga tayong magpagmamalaki. Tayo ay nakatayo lamang sa biyaya at awa ng Diyos. Kaya napakalaki ng utang na loob natin sa Diyos. At iyan yung dapat natin tinatanaw bawat araw ng ating buhay, sa bawat yugto ng ating kabanata. At sa ating pagpapatuloy, pag tinignan natin yung tinatawag nating the source of hope, sinabi din dito, begotten us again. Ano kaya yung ibig sabihin niya dyan? Sabi dito, begotten us again. Diba, ang Father in heaven is the source of our hope. Siya din yung nag-initiate for us to have a new life. Pag tinignan natin yung begotten us again, this is what we call new birth. This is what we call born again experience. This is what we call regeneration. Kapag tinignan natin yung word na regeneration, which is new, generation is life. Kaya ang tawag doon, new life. At ang nag-initiate niyan, ang nagbigay niyan, ay ang ating Diyos Ama. This is an act of God. Hindi natin makukuha ito sa pamamagitan ng sarili nating kagustuhan. Ito ay kagustuhan ng ating Ama sa langit. Itong tinatawag na begotten us again, ito yung tinatawag na ipinanganak kang muli, panibagong buhay. Siguro nakuha ni Peter ito nung na-witness niya yung encounter ni Nico kay Jesus Christ dun sa John chapter 3. Na, di ba, sikat na sikat yung pumunta si Nicodemus kay Jesus Christ at sabi doon, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya itong tinatawag at term nating born again na ito ay hindi ito inimbento lang. Ito po ay biblical. Noong panahon ng Panginoong Yesus yan. At yan yung sinasabi natin when we talk about begotten us. This is really a born-again experience result in a living hope. Buhay na pag-asa. Katumbas ng awa ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. At yung pag-asa na yon, sino ba yung nag-cause nun? That lead us to point number 2, the cause of hope. Pag tinignan natin yung early verses ng chapter 1, it talks about yung holiness. It talks about yung papuri sa Panginoon na banal. Pagka tumalon ka or bumaba ka dun sa late verses ng chapter 1 na yon, pinapakita dito sa 1 Peter chapter 1 verse 21, nakatuon lahat doon sa Panginoong Hesus. Nakakaya tayo nagkakaroon ng pag-asa ay dahil sa Kanya, siya yung cause of hope. Sabi dito sa 1 Peter 1:21, through Him, who is Jesus, you believe in God, who raised Jesus from the dead and glorified Jesus, so your faith and hope are in God. Yung sanhi ng ating pananampalataya, yung sanhi ng ating paniniwala sa Diyos, dahil
sa Panginoong Hesus. And this is the cause of hope. This is the second person in the Trinity. Sa ating pagpapatuloy, ang sabi dito, to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Itong living hope na pinag-uusapan dito, itong living hope na ito, ay nakatuon doon sa cause of hope natin sa Panginoong Hesus. Kaya yung buhay na pag-asa, this is not what we call wishful thinking of hope today. Hindi ito yung ginagamit nating hope sa pang-araw-araw na buhay natin ngayon. Ito yung sinasabi, halimbawa, after swab test, I hope it is a negative result. Hindi ganon. Halimbawa, ayaw mong umulan, I hope it will not rain. Hindi yun yung hope na yun. Ang pinag-uusapan nating hope dito is a living hope, buhay na pag-asa. Hope that never dies. Hope that lives. Hope that actively alive. Hope which goes on and on. It is not a hope that disappears when we forget about it. This hope will come about even if you forget it. Yun yung pangako kasi ng Panginoon eh. At iyon ay hindi nawawala. Buhay na pag-asa. At napakagandang reminder po sa lahat ng nawawala ng pag-asa dyan. Meron po tayong Diyos na buhay. At siya ang Diyos na nagbibigay ng buhay na pag-asa. Living hope is really the opposite of dead hope. This world has to offer. Kaya nga sabi ko kanina, ano ba yung mga hope na ginagawa, sinasabi natin sa mundo ngayon? Di ba? Sana all. Pag yung nakita kang post, sana all. Di ba? Kasi alam mong, maaaring hindi naman, yung iba hindi talaga nagkakaroon. Kaya walang kapag-asa. Kaya minsan may nagre-reply, asa ka pa. Yung mga ganun eh, di ba? Kasi those are dead hopes. Pero ang binibigay na offer sa atin ng Panginoon is really a living hope. Yan yung tinatawag natin sureness to, kapatid, sureness. Kasi totoo at magaganap. A living hope that is energizing, alive and active in the soul of every believer. A promise to claim, a promise to look with expectancy. It originates from a living, resurrected Savior. Our hope is real and not an empty hope. Because the cause of our hope is our Lord Jesus Christ. Peter's and ours living hope. Kaya mapapakanta ka na lang eh. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sabayan niyo nga ako. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Na-miss mo, no? Pero malapit na. Darating na rin yung ating corporate worship. Umasa tayo na darating yon dahil buhay at tagumpay ang ating Diyos. Our cause of hope nakasentro sa Panginoong Hesus. Kaya ang sabi sa Romans chapter 11 verse 36, for from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. What defines our living hope talaga?
ano ba talaga yung nagde-define ng ating buhay na pag-asa? Actually, it is the resurrection. The resurrection defines our hope. To believe in the resurrection is to believe in God, the source of hope, and to believe in Jesus Christ, the cause of hope. That lead us to point number 3, the assured hope. And this could be a metaphor for the third person in the Trinity. Ang sabi dito sa ating text, kanina, to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kaya po mga kapatid, maligayang Pasko ng pagkabuhay. Napakagandang Tagalog na ito para sa resurrection. Kasi totoo naman talaga may dalawang Paskong nangyari. Pasko ng pagkamatay at Pasko ng pagkapanganak at Pasko ng pagkabuhay. Yun ang ibig kong sabihin. Pasko ng pagkapanganak, nung pinanganak ang Panginoong Hesus sa Sabsaban. At yun yung usually sineselebrate natin pagka December na naging tradisyon na ng marami. At yung tinatawag nating Pasko ng pagkabuhay. Alam niyo po, napaka-importante nitong resurrection. Dahil dito sa resurrection, dito tayo nagpapatuloy. Why the resurrection of Jesus is important? Kasi ito yung bagay na essential and non-negotiable truth of Christianity. Ito yung mga bagay na patuloy nating pinaninindigan. Kasi ito yung essential truths. Ito yung non-negotiable truth of Christianity. Sagutin natin yung tanong na why the resurrection of Jesus is important. Una, it focuses to the first person of the Trinity. It displays the supreme power of God. God's sovereignty over life and death. As creator of the universe, He must have the power over death. Dapat lang. Kailangan lang. Kasi kapag hindi nangyari yon, He is not worthy of our praise. Kasi hindi niya kayang bumuhay. Naganap. He overcome yung death. So, He is really worthy of our praise. Pangalawa, it supports the second person in the Trinity. It supports who Jesus claimed to be. Ang Panginoong Jesus ay prophesied in the Old Testament ng maraming mga propeta. At ito ay na-fulfill, naganap sa pamamagitan niya. At sinasabi din ng Panginoong Jesus that He is the Son of God, the Messiah. It just demonstrates that God's accepted also Jesus' sacrifice on our behalf. Maganda yung pagkabuhay na yon ng Panginoong Jesus kasi makikita natin na tinanggap ng Diyos Ama yung sacrificial death na yon para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga maganda yung naniniwala tayo sa Panginoong Jesus dahil kapag tayo naniniwala sa Panginoong Jesus, nakakasigurado na tayo na ang ating kasalanan ay bayad na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Tinanggap siya ng Ama dahil siya ay muling nabuhay. It validates Jesus' ministry being the only Savior of the world. Anong matututunan natin sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus? Na makikita natin na talaga siya yung dapat nating tinatawag. Dapat siya yung ating dinadasalan. At kung hindi kung sino-sino pa. Dahil siya ay Diyos. Alam niyo po, napakaraming gustong ibigay na dahilan ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng risen Lord. Ang daming gustong ipamigay na aral sa atin sa pamamagitan nitong muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Pangatlo, it is important because
It keeps us going in our Christian faith. Metaphor of keep us. Ano ba napansin natin dito sa tatlong ito? Ibig sabihin lang that this is the confirmation of our salvation. Since nabuhay ang Panginoong Jesus, it confirms na ang lahat na susunod sa Panginoong Jesus mabubuhay din. No resurrection means no church. No resurrections means no service. Baka wala nang nagagawa nitong PowerPoint, wala nang gumagawa nitong nung technical team. No resurrections means no Christianity. No resurrections means no hope, no eternal life. Kaya nga, nung sinasabi ni Paul yung mga ganitong katuruan sa 1 Corinthians chapter 15, makikita natin dito, makikita nyo, the Trinity. The God, Jesus, the one that keeps us, the metaphor of the Holy Spirit. Ang sabi ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kaya nga napaka-importante ng resurrection. Kasi kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, parang baliwala. Sinasabi ni Paul, bakit pa ako nagpipreach dito? Useless na din ito. Pati yung mga disciples. And so your faith. Kaya ang ganda tayo nakatingin kay Kristo. Dahil naniniwala tayo, when we follow Christ, susunod tayo kung ano yung nangyari sa Kanya. Dinugtungan pa ni Pablo yan dito sa 1 Corinthians 15, 30-32. And as for us, he talks about yung mga disciples, yung mga apostles. Why do we endanger ourselves every hour? If I face death every day, yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. And if I fought wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Sinasabi lang dito ni Pablo, kung ganun lang din pala, at wala naman din pala tayong mapapala, bakit tayo nagpapagal? Alam niyo po yung dinanas ni Pablo dito sa Ephesus, kung ano-anong nangyari sa kanya, that kinonsider niyang metaphor na wild beast. Pero siya ay nagpatuloy. Alam niyo kung bakit siya nagpapatuloy? Dahil naniniwala siya na meron siyang sinusundan na nabuhay. Kaya nga sabi niya, what have I gained? Kung hindi nabuhay ang Panginoong Hesus, para saan pa? Kaya yung mga naglilingkod, magpatuloy lang po tayo maglingkod. Lagi nyo na rin po sigurong naririnig. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15-58, ito yung kahulihan as Paul depended yung resurrection, tinuturo niyang mabuti. Sabi niya dito, my dear friends, stand firm and don't be shaken. Always keep busy working for the Lord. You know that everything you do for Him is worthwhile. Sa ibang translation, sabi diyan, nung pagkatapos niya sabihin yung mga early verses ng chapter 15, therefore, sinamarize niya doon sa pamamagitan nitong last verse na ito. At sa ibang translation, makikita natin yan, your work in the Lord is not in vain. Kaya tayo nagpapatuloy, alam niyo kung bakit? Dahil alam natin na merong kinakahinatnan yung ating paglilingkod. Dahil alam natin na yung ating ginagawa ay may kabuluhan. Dahil sa pagdating ng panahon, nakasisigurado tayo na tayo din ay babangon kasama ni Kristo. That lead us to outline number 3, the assured hope. Dahil si Kristo ay bumangon, tayo din ay babangon. At ang sabi diyan, from the dead. Itong term na from the dead means out from the dead. Jesus was the first to come out among the dead, and believers will come later. This is our assurance. Christ's resurrection is the foundation of Christians' hope.
Jesus' resurrection is the assurance of our own resurrection. Christ's resurrection guarantees our own resurrection. Jesus' resurrection and our resurrection are inseparably connected. Hindi pa pwedeng paghiwalayin yun. Kaya ka nga tinatawag na disciple. Pag sinasabi kang disciple, follower of Christ. Kaya ka nga Christian, follower ka ni Jesus Christ. At kung ano yung nangyari sa Panginoong Jesus at siya ay nabuhay mula sa kamatayan, sinisigurado ko sa iyo, kapatid, tayo'y susunod sa Kanya. Kaya nga po ito yung invitation ko po sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakakapaniwala sa Panginoong Jesus, kayo po ay maniwala na ngayon. Ang ating sinusundan ay Diyos na nabuhay. Ang ating Diyos na sinusundan ay Diyos na totoo. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 1, you have been raised to life with Christ. Tayo ay nabuhay na sa pamamagitan ni Kristo. Now set your heart on what is in heaven where Christ rules at God's right side. Dito tayo nagkaroon ng heavenly citizenship. Nung tayo ay naniwala sa Panginoon, nagkaroon na tayo ng ticket sa heaven. Hindi mo na kailangan mamatay para malaman mo kung saan ka pupunta, langit o impyerno. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang kanyang invitation, whoever believes in me shall not perish but have eternal life. Yun yung pangako na pwede nating panghawakan sa Panginoon. At nung sinabi niya yun, siya ay nabuhay. Totoo yung sabi ng Panginoon at tayo din ay mabubuhay. Christ's resurrection from the dead sets apart Christianity from all other religions on earth. No other religious figure in history has ever prophesied his own death and resurrection and then accomplished it. No other religious figure in human history that resurrected and remained alive except our Lord Jesus Christ. Di ba napakagandang assurance nun? Di ba napakagandang pangako nun? Di ba napakagandang kuhanin iyon? Na kung ang Diyos ay nabuhay, tayong sumusunod sa Kanya ay mabubuhay rin. Kaya po, maligayang Pasko ng pagkabuhay. And this is really, the living hope. In summary, natatandaan niyo yung pinag-usapan natin. Ito yung tinatawag nating iska. Yung una, the source of hope. Pangalawa, the cause of hope. Pangatlo, the assured hope. Dito sa mga outline na ito, makikita natin talaga yung Trinity. Ito yung tinatawag nating iska, which is represent nung source, which is the Father, the cause, which is the Son, which is Jesus, and the assurance of salvation, yung indwelling of the Holy Spirit, na hindi na tayo madadala sa maliban sa langit. Hindi na tayo mahihila sa impyerno dahil naka-indwelt na sa atin yung banal na Espiritu. Kung kayo po ay nababagabag ngayon, kung kayo po ay nawawalan ng pag-asa ngayon, ano ba yung mga bagay na ito? What bothers us right now? Maaari siguro bad relationships. Maaaring unemployment, baka mawala na akong trabaho. Or maaaring siguro this pandemic. Losing one's life or loved ones. Haven't you heard the echoing wonderful news for the past 2,000 years plus? Jesus resurrected. Jesus is risen. He is alive. At kung ano po yung sinasabi ni Jesus Christ kay Martha during that time sa John chapter 11 verse 25, ito rin po yung sinasabi ko sa inyo. At ito yung magandang panghawakan dahil ito'y nagmula sa Panginoong Jesus na nabuhay mula sa kamatayan. At ang sabi niya, I am the resurrection and the life, and the one who believes in me will live even if he dies. Ito yung magandang bagay na ipinagmamalaki. Ito yung dapat sinasabi natin sa ating mahal sa buhay. Sa pagtatapos natin, maligayang Pasko muli ng pagkabuhay. And this is our living hope. To God be the glory. Tayo po ay muling manalangin. Panalangin po namin, Panginoon, kami po ay patuloy niyong akapin. Maraming salamat, Panginoon, na kayo po ay nabuhay
Salamat po, Panginoon, sa assurance of salvation. Salamat, Panginoon, dahil kayo po yung nag-isip para po kami maligtas. Kayo po, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat ng pag-asa. Pinupuri ka namin, Ama. Dalangin po nga namin, Panginoon, na patuloy tumimo sa amin kung ano yung kahalagahan ng pagbangon ng Panginoong Jesus sa kamatayan. Ito po ay nagbibigay sa amin talaga ng paglilingkod upang magpatuloy, upang ipagmalaki sa mundo na kayo po ay buhay. Salamat po sa mensaheng ito, Lord, at patuloy kaming magpupuri sa inyo dahil nandito sa amin yung inyo pong yung Espiritu na nagbibigay sa amin ng drive para magpuri at magpatuloy ng paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kayo pa rin na mabigyan ng gloria, Ama, sa lahat ng bagay at sa aming buhay. Sa iyo ang papuri. Salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa bumangon na aming Panginoong Hesukristo. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen.